natin. Po, ito nga may report, kadala pa rin ng Bible. So, dito na po ako, sipas na rin. Sabi ko, diyan po. Sabi mo doon, ang pagpapagaling sa taong bingi at pipi. Actually, hindi siya pipi eh. Meron siya impedent speech o sabi nga ay diferensya sa pagsasalita. Pero actually, hindi siya pipi. Kasi ang siya sa lupain ng Tiro, dumaan sa Sidon at nagtuloy sa lawan ng Galilea. Tinahak niya ang lupain ng Decapolis, dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at may kapansanan. Yan, sa pagsasalita. Actually, hindi siya pipi. At makikusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ng lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, dumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng pipi. Tumingala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, Epata, nang ibig sabihin mabuksan. Noon din nakarinig ng lalaki at nakapagsalita na nang maayos. 36. Ano po yung 37 po yan eh. Okay. Hindi yata na ano yun. Ikaw ba ulit tayo? Hanggang 37. Okay. Pagpatuloy po. Dito sa 36, ano po ito? Ang sabi po ay yun. Sa 36, ang sabi po dyan, sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ipamalita ito. Ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao, ay lalo naman nila ito pinamalita. 37. Buong paghangang sinabi nila, napakahusay ng lahat ng kanyang ginawa. Binibigyan niya ng pangdinig ang mga bingi at pinagsasalita ang mga pipi. Hindi mo na ano. No, anyway, yan po. May Bible naman po tayo. So, ang ating pagkakala tayo Holy Spirit. So, yung pong lalaking bingi, no, at sabi nga ay hindi naman siya talagang holy na pipi. Ayon doon sa text natin ay ginagamit physically. Ngunit, sabi nga po, hindi lamang yung lalaki, hindi kapansanan ang pinagaling ng Panginoon. Sabi nga, maging yung mga tao na naandoon ay pinagaling ng Panginoon. Kasi po, pag sinabing holistic healing, ito po ay body, sabi nga, and spiritual healing. Pag sinabing holistic, pagpapagaling sa physical at pagpapagaling sa kaluluwa, pagpapagaling spiritual. Sinabi holistic. Pag sinabi naman holistic living, ano po, sabi nga ay hindi lamang po yan na sabi isang anyo, no? Sinabi holistic, pulsa. At ito po, no, sabi niya sa 32, ano po, sabi doon sa 32, ang lalaki daw po ay isang bingi at hindi naman bigil. Meron lang po siya na tinatawag na speech impediment o kapansanan sa pagsasalita. Maaaring siya ay bulol, no, o maaaring siya ay utal. At sabi nga po, yun doon pagiging bingi, ano po, ay nagiging, ay nakaharap sa ibang kaibigan. At tinalilihim, ano po. Bakit? Kasi pag bingi ang kausap po, laging nakaliway, di ba? Laging hihiyawan. Ano, pero mali pala po. Kasi ang isang bingi ay di dapat kausapin ng pahiyaw. Hindi nga kausapin niyo ang isang bingi. Ang isang bingi ng pahiyaw. Hindi ka talaga maintindihan yan. Kasi ang isang bingi, ano po siya ay lip reading. Binabasa niya yung sinasabi ng iyong mga pagsabi. Kaya sabi mo kung bawal wala! Yung may maintindihan niya. Ay, nalig ko mahina ng sinabi ko. Eh, pag talagang yung malakas ng aming salita, kung ano-ano, isinasagot. Mga araw pa nung hapon. Kaya sabi namin, huwag yung sigawan ni nanay. Tingnan nyo, binabasa niya ang buka ng aming bibig. Tandaan nyo ha? Sino pa bigay sa inyo? Sa pamilya. Hindi ba? Mga kapitbahay nyo, huwag yung sisigawan. Mahina lang ang pagsasalita. At minsan nga, binubulong, no? Di ba? Binubulong sa tenyo.
Meron namang mga ay nabubulungan sila kasi nahihiya sila eh, di ba? Nahihiya sila na sasabihin nga ay, nakakaya na, sabihin nila, bimi ako. No? Kaya yung iba ayaw talaga nilang magpapabulog sa kanilang tenga. Sabi nga po, ang bingi raw ay mas komplikado kaysa bulag. Bakit kaya, ano? Bakit kaya mas komplikado kaysa sa bulag? Alam mo ba? May sasagot ba yan? Bakit komplikado? Kasi ang bulag, sabi nga, mas komplikado ang bingi raw ay mas komplikado sa bulag. Kasi ang bulag, sabi nga, kahit ikay bulag, di ba? At meron kang pakiramdam, mas matalas daw ang pakiramdam ng bulag. Pero kung ikaw ay tingi at kahit nakakakita ka, daig daw ng bulag, pero may pakiramdam. Kasi nga, ang bingi, hindi nararamdaman. Sabi nga, hindi niya nararamdaman na may paparating ng saknak, no? Maaari naglalakad siya sa kalsada, no? Pala siya mabubong muna, epektif na yung ano. Alam, nakalakas ako yung ganyan na yung tenga ko. Talaga kung ano, yung nakalakas na ba kayo, yung parang nabarahan ng tenga nyo. Talagang ang dito na wala, pag na ng phone ko. Yung sasakyan ko, tuloy ko rin ako ng lakad, nakahiyan ko rin ako. Kasi nga yun, hindi ako delikado ang pagiging. Pero, maganda pa rin yung kami at yung kabilan. Dito po ay maraming kaibahan na ginamit si Jesus sa kanya na physical healing ng ating tatalakayin. Una, ang una po, kaibahan na ginamit ng ating Panginoon. Kaya sabi, ang pagpapagaling ay hindi magic, kundi ito ay, sabi nga ay bunsod o gawa ng pananampalataya. Ayan. Sabi po dito sa 32, sabi dito sa 32, dinala ng mga tao sa kanya, isang lalaking diin, at may kapansanan sa pagsasalita, at nakikusap sila sa kanya na ipatong niya dito ang kanyang mga kamay. Nakita po natin yung pananampalataya ng mga taong nagdala sa lalaki. At dito po, ang sabi lamang po ng mga lalaki, yung mga tao, hindi ko alam po yung tao yan. Ang sabi po nila sa ating Panginoong Jesus, nung dinala nila yung tingin sa ating Ama, sa ating Panginoon, anong sinabi niya? Sinabi niya ba na, pagalingin mo ito? Anong sinabi ng tao na nagdala sa binig? Nakiusap sila